Good morning. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isa pong mapagpalang araw sa bawat isa sa atin. Ngayon po, ang sitas ngayon, kung ating pong pag-aaralan at babasahin maigi at pag-inilay-nilayan, ito'y para sa ating lahat na mga tao na lumalakad dito sa ibabaw ng sanglibutan. Ang una pong aralin, ayon po sa sulat ni Apostol Santiago sa Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 10. Saan nagbubuhat ang mga pagbabaka at saan nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo? Hindi ba nagbubuhat dito sa inyong mga kalayawan na bumabaka sa inyong mga sangkap? Kung pag-aralan po natin mga kapatid, sa pamamagitan po ng bawat isa sa atin, kung ipinalalagay natin tayo ang magaling o mas magaling kaysa sa ating mga kapwa, maglalaban-laban po talaga. Kaya ano dapat gawin ng tao? Sabi nito, kayo'y nangang-iimbot at kayo'y wala. Kayo'y nagsisipatay at kayo'y nangang-init at hindi maaaring kamtan. Kayo'y nangakikipag-away at nangakikipag-baka, kayo'y wala sapagkat hindi kayo nagsisihingi. Tanungin po natin mga kapatid ang ating mga sarili. Hindi ba ang tao nung lumabas dito sa ibabaw ng sanglibutan na isang hubad, walang nalalaman. Wala naman tayong nalalaman lumabas dito sa ibabaw ng sanglibutan. Sa pamamagitan ng kinalakihan natin at natutunan natin, una sa magulang, ganun din sa mga kaibigan, sa pag-aaral, nung natuto na, nagmamalaki na sapagkat dahil sa kanilang kalagayan. Kaya po ang nangyayari, kapag ang isang tao ay nagmamalaki sa kanyang sarili, lalo-lalo na ang kanyang tinapos, ay nagkakaroon talaga ng pagbabaka. Hindi pa wala naman tayong dala nung dumating dito sa ibabaw ng sanglibutan. Bakit tayo nag-iimbot kung ano ang meron ang ating kapwa? Ipinagkatiwala lang ng Diyos sa ating kapwa kung kaya siya naging mapalad at nagkaroon siya. Bakit natin pag-iimbutan? Ang pag-iimbot po ay isang masamang gawain o pag-iisip na hindi marapat gawin ng isang tao sapagkat tayo pong mga tao ay kinakailangan mabuhay kung ano yung nasa atin na ipinagkaloob na ng Diyos. Bakit kinakailangan pa natin mag-away-away? Unang-una, natutunan yung prinsipyo. Saan ba nagmula yun? Sa sariling ego. Na makikipagmatigasan na hindi talaga marunong makinig. Kung pag-aaralan po natin, ang buhay ng isang tao, kinakailangan matuto tayo ng tama, makilala natin yung mali. Piliin natin yung mga mabuti. Yung nakalulugod sa dakilang Panginoon, nakalulugod sa Diyos. Sapagkat kaya tayo'y naging mapalad pinagkalooban ng pagkakataong mabuhay dito sa ibabaw ng sanglibutan.
Pero ang nangyari, natatalo tayo sapagkat umiiral yung kataasan ng pag-iisip. Halimbawa, nagsalita yung isang tao, mas magaling yung opinion natin. Hindi natin pakikinggan yun. Ang gagawin natin, kakalapanin natin yun. Magbibigay din tayo ng sarili nating opinion. Ang tanong, saan ba yung patungo? Sa pagpapatuhan ng mga opinion, ng mga prinsipyo, nagtatalo-talo na sa taas. Lumalabas para tayong mga manok, naglalaban sa taas. Kaya anong dapat gawin ng tao? Sabi dito, kayo nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Sa totoo lang po, tayong lahat ay natalo na dito sa ibabaw ng sanglibutan. Naakit na sa ibabaw ng sanglibutan sa pamamagitan ng mga kalayawan natin. Halimbawa, sa pamamagitan ng panalangin, doon natin idinadaan ang ating mga kahilingan o hinihingi natin sa Diyos. Pero kung ang intention natin, yuratan ang ating kapwa, at patungo tayo sa kapahamakan, hindi ipagkakaloob ng Diyos. Halimbawa, meron tayong karamdaman, gusto natin gumaling. Bakit hindi tayo iniiwan ng karamdaman? Marahil ang gusto ng Diyos, matuto tayo sa pamamagitan ng karamdaman yan na kinakailangan magpatawad din tayo sa ating kapwa. Kaya hindi tayo nagsisitanggap dahil masama ang ating mga kumbaga para gugulin lang sa mga kalayawan. Ano ba sabi dito? Kayo mga mananalo niya, hindi ba kaninyo nalalaman na ang pagkikipagkaibigan sa sanglibutan ay pagkikipag-away sa Diyos? Sino man nga mag-ibig na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Ngayon po, halimbawa, nakulat tayo sa katotohanan. Sabi nga, 6 na araw para sa sarili natin, 1 araw para sa Diyos. Ipalagay natin gano'n. Ngayon, sabi dito, kayong mga mananalo niya. Bakit? Yung 6 na araw na dapat sana sa sarili natin, tama yun, ginawa natin. Bakit tayo tinawag na mananalo niya? Sapagkat yung 1 araw sana na para sa Diyos, ninakaw pa natin. Bakit naging mananalo niya? I-committed ka na kayo para magsimba, para makinig ng Ebanghelyo. Ang nangyari, yung dito sa ibabaw ng sanglibutan, ang naging dahilan, yun ang naging kaaway ng Diyos. Kaya tinawag tayong mga ngalon niya. Hindi tayo tapat. Nakipagtapitan tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod. Yan po ang nagiging kalaban ng tao, yung tinatawag na pagsunod. Sabi nga, dahil yung iba, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, sandamakmak na dahilan. Kapag ayaw talagang magsimba, kahit magdamagan kayo dyan mag-usap, hindi talaga yan magsisimba. Yun ang naging kaibigan na ng sanglibutan. Ang tawag yan, kaaway ng Diyos. Tayo ba tayo maging kaaway ng Diyos? Siyempre ayaw natin. Kaya pipilitin natin makapagsimba para makapakinig ng salita ng Diyos para sa ating nag-iisang kaluluwa. Ano pa sabi dito?
O iisipan ninyo na ang kasulatan ay nagsasalita ng walang kabuuan? Ang Espiritu ba na pinagdala sa atin ay nagnanais hanggang sa kapanaghulian? Bakit ibinigay ang mga kasulatan? Ito'y para sa ikatututo ng bawat isa sa atin. Sapagkat kung pag-aaralan po natin ang kalagayan dito sa ibabaw ng sanglibutan, ang Diyos at ang kalaban ng Diyos ang sanglibutan. Nandoon yung mga tao. Mula sa kawalan, isinilang sa pamamagitan ng isang musmos o walang kaalaman. Ngayon, nung natuto na, nagkakaroon na ng kompetisyon. Ang pamamaraan ng kasamaan, tukso, aakitin para yung tao mapunta doon sa gawang makasanglibutan. At ang Diyos naman ang pamamaraan niya, magsusuko siya ng isang tao para magsalita, mangaral ng mabuting balita. Kaya nasa atin pong mga tao ang choice kung tayo ba ay susunod sa makatuwid, pinagkalooban tayong kalayaan na pumili. Bakit ganun ang pamamaraan ng Diyos? Magsusuko siya ng isang tagapangaral para ipangaral ang mabuting balita. Ang tungkulin ng sinuko, tanggapin man o hindi, tapos siya sa misyon niya. Wala na siyang sagutin sa Diyos kung tanggapin man ang aral o hindi. Pero yung tao may karapatan pumili o sumunod o sumuway. Dahil sa nangyaris ng Diyos, pansinin natin. Bakit hinayaan pa ng Diyos na kaya niya naman supilin para patigilin na si Satanas na hindi na tayo subukin, hindi na tayo mapahamak? Bakit hinayaan niya si Satanas na magkaroon ng kompetisyon dito sa ibabaw ng sanglibutan? Yung gawang mabuti at gawang masama. Sapagkat ang nais ng Diyos, yung kalayaan na yan, dapat masumpuan ng bawat isa sa atin. At makilala natin ng lubusan sa kabila ng ating kasamaan dito sa ibabaw ng sanglibutan. Sapagkat natalo tayo ng sanglibutan, ay meron pa rin Diyos na mahaba ang pasensya, na handa mag-antay sa isang tao na makasumpong ng pagsisisi. Baka sakali sa kasusugo niya ng tagapangaral ay mamulat na at mabigyan ng pagkakataon masumpungan ang tinatawag na pagbabalik loob sa Diyos. At ngayon, kung binago na tayo ng Diyos, marahil ito naman yung pamamaraan niya, bibigyan niya tayo ng tanda ng Espiritu Santo upang siyang magpapalakas at tutulong sa ating mga kahinaan. Nang sa ganon, hindi na tayo nag-iisa na kalaban natin ang sanglibutan o ang diablo, kundi kasama na natin siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nagpapalakas ng ating kalooban upang tayo'y magtagumpay dito sa ibabaw ng sanglibutan. Tingnan ninyo! Ngunit siyang nagbibigay ng lalong biyaya, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Ibig sabihin po, ang pamamaraan ng Diyos para siya hindi tayo maging malayo sa Kanya. Walang iba, yung taong may mapagpakumbabang puso. Bakit po? Dahil kapag halimbawa, natuto tayo dito sa ibabaw ng sanglibutan, napuno na tayo ng aral sa eskwelahan, nahubog na tayo ng mga, sabi nga, ang masasamang kaibigan sumisira ng magandang ugali. Anong mangyayari sa atin? Papunta na yun sa kapahamakan. Kaya po,
karating yung salita ng Diyos at magsisi. Ang pagsisisi po kasi isang halimbawa yan ng pagpapakumbaba. Yung tumutulo na yung luha na tanggapin natin sa ating mga sarili na tayo isang makasalanan. Pero mahal tayo ng Diyos. Sabi nga, ang pinapalo ang itinuturing niyang isang anak. Sa magkatuwid yung mga lakay o yung paghihirap natin sa pamamagitan ng karamdaman ay pamamaraan ng sa ganun masumpungan natin na may Diyos na handang mag-antay. Nang sa ganun, tayong lahat ay magbalik loob at maging mapagpakumbaba na handa ng sumunod sa kalooban ng Diyos. Sabi nga dito, pasakop na kayo sa Diyos, dapat magsisalangsang kayo sa diablo at tatakas siya sa inyo. Paano tayo magpapasakop sa Diyos? Kung matigas ang ating ulo, ano ang pamamaraan ng Diyos para magpasakop? Walang iba po ang sumunod sa kanyang kalooban. Kung baga, halimbawa, kagaya sa gobyerno, may batas. Yung batas na pakinggan natin, sinunod natin, naging maingat tayo sapagkat may parusahan. Pero pagdating sa Diyos, hindi pa naman ako parurusahan. Kasi pag napalayo ako sa Kanya, wala pa naman. Pero, kumbaga, dito sa ibabaw ng sanglibutan, pag nahuli ka, ikukulong ka agad. Pero, sa kalagayan ng Diyos, doon walang hanggang buhay na parusa. Yan ang pagkakaiba dito, pahirapan ka agad. Ikukulong, hindi mo na makikita ang mahal mo sa buhay, pero sa Diyos, sa huli pa, sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon, ang hatol. Kaya po dapat tayo'y kinakailangan sumunod sa kanyang kalooban at salangsangin natin ang diablo sa pamamagitan ng iniiwasan na natin gumawa o magpasakop sa kanyang kalooban na walang iba. Ang tayo'y linlangin dito sa ibabaw ng sanglibutan sa pamamagitan ng paggawa ng masama. Yan po ang gawain ng diablo. Dahil mula pa noong una, tagapagsalangsang na siya ng Diyos. Sabi po dito, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Ngayon, kung wala po tayong gagawin na lumapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga panalangin, hindi naman po siya lalapit, napakalayo niya sa atin. Kaya kinakailangan natin masulpungan sa ating sarili na kailangan natin ang Diyos. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan at dalisanin ninyo ang inyong mga puso, kayong may dalawang akala. Sabi po na Apostol Santiago, yung ating mga kamay, kinakailangan hindi na madungisan. Bilang isang makasalanan, kinakailangan humingi tayo ng tawad at dadalisayin natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pagsisikap. Na kung halimbawa, sa isang araw, hindi natin mabilang yung pagkakamali na ginagawa natin sa ating kapwa. Siguro sa isang linggo, napakarami nun. Dapat sa sunod na linggo, kung meron tayong pagsisikap, pabawasan natin yung gawang masama. Ngayon, kung nagpapatuloy pa rin tayo sa paggawa ng masama, wala pa rin pagbabago, paano natin masasabi dinadalisay tayo? Dapat nag-i-improve. Dapat natututo ng magtanda. Pero pagka minsan, kahit na makasalanan, nagkaroon ng karamdaman, nung maganda na naman yung kalusugan, balik na naman sa dating bisyo. Ganyan po ang pagiging isang taong na matigas ang ulo. Kaya naging pagkakataon na sana na yung pagsisisi ngayon sa pamamagitan ng karamdaman na minsan lamang na pinagkalog sa atin at ibinalik na muli ang dati natin kalagasan ang nangyayari na mapahamak muli tayo dahil balik na naman tayo sa dati nating ugali.
Kaya kinakailangan natin may pagsulong. Kayo mga pighati at magsihimik at magsitangis, inyong palitan ang inyong pagtawan ng pag-ibig at ang inyong kagalakan ng kalungbayan. Kaya po, kung tayo man ay tinawag na o binago na sa pamamagitan ng Espiritu Santo na mahirap man sa ating baguhin ang ating mga sarili, pero isuko lang natin na tayo isang makasalanan. Sapagkat sinasabi nga sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, walang matuwid, walang kahit isa. Kaya ang nagsasabi na siya'y walang kasalanan ay isang sinungaling. Sa magkatuwid, sino ba ang sinungaling? Walang iba ang diablo na puno ng mga kasinungalingan. Kaya, kung tayo pong mga tao pinikilala natin na tayo isang mga makasalanan at tayo tinawag ng Diyos, naging mapagpakumbaba tayo at handa na tayong sumunod sa Kanyang kalooban, kung bagaman tayo dumaranas ng mga kahirapan ngayong mga pagsubok, sabi nga dito, mga pighati at magsihimik at magsitangis. Pagtiisan natin yan. Nang sa ganun, yun ang ikatutulong natin papunta na yun sa pagsulong. Sabi dito, mga pakababa kayo sa paningin ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. Kaya po, kung tayo po ay handang sumunod, dapat umiral sa ating mga puso ang kapakumbabaan, hindi nang masuwayin. Sapagkat ang isang masuwayin o ayaw sumunod ay hindi po matatawag na mapagpakumbabang puso. Ang mapagpakumbaba, kung saan ang direksyon na nais ng Diyos na patutunguhan natin, sunod lang tayo ng sunod. Pero mag-ingat din naman tayo. Baka masingitan dyan sa pagitan. Halimbawa, yung sinusundan natin, inalingan tayo, sumingit pala dun sa pagitan ng sinusundan natin, si Satanas, lumiko. O bakit tayo madala papunta sa kapahamakan? Kaya mag-ingat po tayo. Tinuturuan tayo dito na maging mabuting tao. Siguro dito na lang muna ang pagkikibahagi natin sa oras na ito. Salamat at mapagpalang araw sa bawat isa sa atin.